Magandang araw mga kaibigan. May nabasa kong post ng SMNI News Online na sinasabi si Presiding Officer Senator Escudero sinita itong private prosecutor Attorney Ligutan na the prosecutor has already sounded frustrated. So, to be sure na kasi hindi ko na napanood yung portion na yon. To be sure, sinerch ko sa Google AI, is it true that Escudero said private prosecutor Ligutan already sound frustrated? Ang sagot, yes, it is true. Presiding Officer Senate President Francis Chis Escudero made this statement during the impeachment trial of Vice President Duterte. He noted House Private Prosecutor Attorney Mando Berhil Ligutan already sounded frustrated following Ligutan's repeated objections during the defense cross-examination of an NBI witness. Ligutan subsequently responded to the remark saying, "I'm very patient, Your Honor, I'm very patient." Kasi daw, maganda daw yung pagtatanong, yung cross-examination ni Attorney Narbasa doon sa House Prosecution Witness, maganda. Kaya may nabasa akong post ni Sasasot na, "Bravo, bravo, Attorney Narbasa, magaling daw." Or objection. Kahapon, makita nyo, habang nagpre-present itong si Ligutan, paminsan-minsan nag-o-object itong si Narbasa. Then, most of the time, marunong si Escudero either sustained or denied yung mga objection. Ganyan kasi ang trial eh. So, kahapon, may mga nagsasabi na maganda daw yung performance ni Ligutan. At sinasabi nila, baka babawi si Attorney Narbasa sa cross-examination. At yun na nga, nakabawi dahil mismo ang presiding officer ang nagsabi, sinita ang House Private Prosecutor na, "You already sounded frustrated." Tapos, "I am very patient. Ay, nako. Pakinggan natin ang ongoing. Ang mga nagtatanong na ngayon ay ang mga Okay, pakinggan natin ang mga ongoing na pagtatanong ng mga senador. Itong forensic analysis, meron kang, for this purpose, ito pinag-uusapan natin. The computer, the authentication, sir, part, or as a whole, sir? As a whole. I have a certification in computer hacking, sir, specific, but I have trainings in relation to that. Iba yung hacking, yung pinag-uusapan natin, forensic examination ng video, forensic examination ng mga ganitong bagay, meron kang certification. I have certificate, sir. Thank you. Senator Judge Erwin Tulfo, thereafter Senator Judge Marcos. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Okay, kanina, napakinggan ko, si Senator Judge Hontiveros, nagtanong na naman siya. Kagaya kahapon, yung tanong niya, ano na naman yung tanong that will lead to a conclusion, na umalma si Senator Judge Pia Cayetano, na hindi dapat. Ang mga tinatanong ay mga basic questions lang, tungkol sa credibility ba ng witness, yung sinasabi, yung training niya, mga ganon, tungkol sa video. Dapat doon lang magtanong. Kanina nagtanong na naman si Senator Judge Hontiveros tungkol sa bagay-bagay that will lead to a conclusion. Kaya in-stop siya in a very polite manner, pinatigil siya ni presiding officer Escudero. And nag-oblige naman. Tumalima si Senator Judge Hontiveros. Kailan nabubuking ba yung kanyang style na sa tingin ko lang may pagkabayas. Tama yung obserbasyon ni Senator Pia Cayetano sa pagtatanong na ito. Okay, pakinggan natin ang pagtatanong ni Senator Erwin Tulfo. To the threat of the President, Vice President, Senate President, Supreme Court, and if we found that the evidence is enough that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir. Crime? Why
threat. Kahit na hindi siya nagreklamo, automatic po yun. Kahit na hindi siya nagreklamo sa inyo. Yes, Your Honor. Okay. Hindi nyo na siya kailangan tanungin pa na, sir, gusto nyo bang kasuhan namin ito? Wala na gano'n. You will never ask. Sabihin natin, hindi lang Pangulo. Hindi si Presidente. Nangyari din siya Presidente. O sa Speaker of the House. Sa Senate. Okay, speaking sa kaso, ano, ang NBI, noon pa, panahon ni Director Santiago, nagsampa na ng complaint sa DOJ. That was 2 years ago. Up to now, wala pa ring resolution ng prosecutor kung mai-indict ba si BP Sara sa kasong ito na grave threat. Anong ibig sabihin nun? Kaya kung malakas pa ang reklamo o ebidensya laban kay BP Sara, by this time, dapat sana yung piskalya, prosecutor handling this complaint, nag-resolution na para iakyat ang kaso sa korte. Sa pagkakaalam ko, wala pang kaso sa korte na naisampa laban kay BP Sara sa grave threat na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.